Ngayong bisperas ng traslasyon sa paligid ng Quirino Grandstand, nagpalipas po ng magdamag ang maraming deboto ng itim na Nazareno. Kanya-kanya silang latag, bit-bit ang kanilang pasasalamat sa Poong Nazareno na maraming beses na raw tinupad ang kanilang mga hiling. Nagpaalala naman ang mga otoridad na mag-ingat pa rin sa banta ng COVID-19 lalo't magiging mas matao pa sa Quirino Grandstand. At live mula sa Maynila may unang balita, si Nico Wahe. Nico. Igan, Ivan, Maris, magandang umaga. Isang araw bago ang traslasyon ng Poong Itim na Nazareno, maraming deboto ang dito na natutulog sa paligid ng Quirino Grandstand. At dito na raw sila mananatili hanggang sa mismong January 9. Kanya-kanyang latag, kanya-kanyang pwesto. Ganyan namin inabutan ng maraming deboto ng Poong Itim na Nazareno na piniling manatili at dito na matulog sa mga bangketa malapit sa Quirino Grandstand. Dito na raw sila maghihintay hanggang idaos ang traslasyon bukas. Si Marby, bit-bit ang buong pamilya. Tatay, nanay, asawa at anak. Ganyan daw nila kamahal ang Itim na Nazareno. Taon-taon po talaga, umaga po talaga, napapaaga po talaga kami pagpunta dito, sir. Kasi nga po, gusto namin na mapahaba yung stay namin dito kasi dito po kami masaya eh. Maliit na bagay raw ito sa daming kahilingan nila ang tinupad ng Nazareno. Yung mama ko po kasi, dati po, sobrang payat niya. Tapos hinihiling ko po sa kanya na sana gumaling siya kasi nga po may diabetes po siya. Ngayon po, naging okay naman po yung mama ko, tumaba na po siya. Hiling din niya ngayon ang paggaling ng tatay niya na may kondisyon sa prostate. Dati-rati hanggang wish lang daw si Marby na makasama ang buong pamilya sa pamamanata sa Nazareno. Pero ngayon, heto at natupad na. Namamagitan po talaga si Nazareno sa amin po. Tsaka yung maayos po namin pagsasama. Hanggang kailan mo siya balak samahan? Hanggang dulo po. Ang pangarap daw nila mag-asawa ngayon, Bala ko nga po magsampay, yung sa lubid po, humawak ng lubid. Kasi pangarap ko po talaga yung matagal na po sobra. Sana nga po makahawak po ako mamaya sa kilaan. Tuloy-tuloy naman ang dagsa ng mga deboto para sa pahalik. Pero kagabi hanggang kanina madaling araw, tanging paghawak at pagpunas lang ng tela ang pinapayagan. At bawal ang paghalik para masigurong ligtas pa rin mula sa COVID-19. Isa sa mga pumila sa papugay ay si Jason. Bitbit niya ang 10 puting tuwalya na ipinunas niya sa poon. Ganito po karami to kasi unang-una sa lahat, ito rin po yung number ng tao na nakatulong sa amin. Ayon kay Jason, 12 taon siyang naghintay para matupad ang kanyang hiling. Hiningi namin kay Nazareno yung pag-guide sa career namin. So recently, November 2023, nakapasa kami sa board exams after 12 years na pag-aantay. 12 years bago kami naging nurse and hopefully career change in the future. Igan, Ivan, Maris at bandang alas 3 na madaling araw kanina nang tuluyang maubos yung pila ng mga deboto para rito sa pahalik o yung papugay. At ngayon nga't mangilan-ngilan na lang yung mga nandito at nagpupunas ng kanilang mga puting tuwalya sa Poong Itim na Nazareno. At ayon sa Philippine National Police, mula kahapon hanggang kaninang alas 2 na madaling araw ay umabot ng 20,500 na mga deboto ang pumila rito sa pahalik o papugay. Live mula rito sa Quirino Grandstand para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.